Bakit? Pupunta ka na naman ba kay Don Jose? Hindi na kita mapapayagan. Bakit? Meron pa ba tayong ibang magagawa? At isa pa, naumpisahan ko na ito. Kaya kailangan tapusin ko. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Ang tao raw na nagigipit kahit sa patalim ay kumakapit. Isang desperadong hakbang upang malutas ang matinding suliranin. Subalit ito nga ba ang tamang gawin upang malagpasan ang isang mabigat na pagsubok? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Magda sa ating dulang sa kanyang panahon. Kumusta na po, Dok? Ano pong lagay ni Inay? May findings na po ba kayo sa ginawa niyo pagsusuri? Maselan ang lagay ng nanay ninyo. Meron siyang aneurysm. Aneurysm? Ibig po ninyo sabihin, may blood clot sa ugat ng utak ni Inay? Ganun na nga. At kailangan siyang maoperahan sa lalong madaling panahon. Dok, ano naman po yung chance ng survival ni Inay? Hindi ko kayo mabibigyan ng assurance, pero brain surgery lang talaga ang tanging paraan. Kaya kailangan na ninyong magpasya. Wala naman po pala kaming ibang magagawa. Kaya, sige po. Kayo na po ang bahala kay Inay. Malaking halaga ang kakailanganin ninyo. At kailangan ninyong magdeposito ng ₱250,000. Ay, Diyos ko, ang laki naman. Ano? Maiwan ko muna kayo. May iba pa akong pasyenteng pupuntahan. Sige po, Dok. Akong bahala, Ate Loida. May naisip na akong paraan. Mukhang alam ko nang binabalak mo. Huwag mo nang ituloy. Buo na ang desisyon ko. Kaya di mo na ako mapipigilan. Sa katunayan, nagkausap na kami ni Don Jose. Malaking kahibangan ang kumapit sa patalim. Dahil sigurado, masusugatan ka. Huwag, Magda. Huwag kang magpakahangal. Bakit, ate? Di ba minsan mo na rin yung ginawa nang si Itay naman ang nagkaroon ng malubhang karamdaman? Kung kaya mo, kaya ko rin. Pero wala rin nangyari dahil hindi ko rin naisalba ang buhay ni Itay. Kaya please lang, huwag mo nang ulitin ang aking pagkakamali. Huwag ka na umiyak. Makararaos din ng nanay mo. O, ito ang check ay kunin mo. 1,000,000 ito. Maraming salamat po, Don Jose. Pag kinulang yan, huwag ka mag-aatubiling bumalik dito. Malaki na po ito. Sana po hindi na ito kulangin. Sandali lang at tatawagin ko ang driver ko. Pahatid kita sa ospital. Itinuloy mo rin palang pagpunta kay Don Jose. Hindi mo dapat ginawa yun. Pagtatalunan na naman ba natin ang bagay na ito? Wala kang kwenta. Nilangamon mo rin ang prinsipyo mo. Pwede ba? Kung wala ka rin lang naman sasabihin maganda, umalis ka na. Hindi kita kailangan. Wala ka may tutulong. Ganun. Porket wala akong pera, hindi mo ako kailangan. Wala na ba akong silbi sa'yo? Hindi lang perang kailangan ko, Edwin. Kailangan ko rin ng moral support. Yan ang lang ang pwede mo ibigay sa akin, pero anong ginagawa mo? Sa halip na palakasin mo loob ko, lalo mo lang ako ibinabaon at tinatapakan. At kasalanan ko pa ngayon. Ikaw ang nagbaon ng sarili mo sa putik, kaya wag mo akong sisihin. Alam kong ginagawa ko.
At kaya ko itong panindigan. Gagawin ko ang lahat alang kay inay. At sa palagay mo ba, matutuwang nanay mo kapag nalaman niyang galing sa putika ng perang ginamit sa pampa-offer sa kanya? Wala kang alam sa tunay na sitwasyon. Kaya wag mo akong huhusgahan. Okay na, ate. Nagbayad na ako. Itinuloy mo rin pala. Bagay na bagay nga sa iyong pangalan, Magdalena. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Ang importante, hindi ko yun ninakaw. Oo, hindi mo nga ninakaw. Pinagbentahan mo lang naman yun ng iyong dangal. Pwede ba, Ate Lloyda? Huwag ako ang problemahin mo. Si inay ang dapat natin pagtuunan ng pansin. Sana nga, Magda. Sana nga mapatawad ka ni inay. Wala akong kasalanan. Kaya wala rin ako dapat na ihingi ng tawad. Hindi na ako makikipagtalo sa'yo. Alam ko naman, ibabalik mo sa akin yung ibabato kong putik sa'yo. Pero sana hindi mo to pagsisihan. Salamat sa Diyos. At nakarecover na po kayo, inay. Normal na po uli ang inyong kondisyon. Maraming salamat sa iyo, anak. At ganon din kay Don Jose. Oo nga, Magda. Maraming salamat. At patawarin mo rin ako kung nag-isip ako ng hindi maganda. Ako rin, Magda. Patawarin mo ako dahil hinusgahan kita. Kalimutan na natin yon. At kung mayroon man dapat na pasalamatan, yun ay walang iba kundi si Lord. Dahil ginawa niyang kasangkapan si Don Jose at ang mga doktor para gumaling si inay. Kaya purihin natin siya sa kanyang pag-ibig at kadakilaan. Hindi natin kailangang kumapit sa patalim sa oras ng kagipitan. Dahil tanging ang Diyos lamang ang dapat nating pagkatiwalaan sa anumang pagsubok. At siya ay tutugon sa ating dalangin sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Phil Cruz, Lionel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles at James Quaton. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanog. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.